Department of Transportation inihahanda na ang pagbabalik ng commercial operations sa Jensan Airport. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang bumisita sa earthquake-hit area sa Mindanao ngayong araw. Dahilan ng pagbasura sa mga reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto hinggil sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth, ipinaliwanag ng Ombudsman. Pagsusuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte gagawing regular ng ICC bilang paghahanda sa paglilitis ng kanyang kasong crimes against humanity. Lumubog na cargo vessel nagdulot ng oil spill sa karagatan ng Badoc, Ilocos Norte. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, bukod sa manpower, nag-deploy na rin sila ng K9 search and rescue dogs upang mapabilis ang paghahanap sa mga nawawala pa. So ito pong SAR dogs po natin, Sir Bernard, meron po itong kakayahan na makapag-detect po kung meron po ba mga trap na mga katawan or mga buhay na mga individual sa isang collapsed structure. So kahapon, dalawa ang na-identify po at namarkahan ng ating mga aso at magpapatuloy po ang ating rescue efforts ngayong araw. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng family food boxes sa mga apektadong residente. Nagtayo na rin ang DSWD ng Mobile Command Center para magsilbing pangunahing sentro ng monitoring, komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response operations ng kagawaran. Mayroon silang mobile kitchen na naghahanda ng mainit at masustansyang pagkain para sa mga apektado ng lindol at mga pasyente sa Dr. George P. Royeca City Hospital sa General Santos City. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin itong damage assessment ng OCD at validation para sa bilang nitong mga casualties, habang ang PHIVOLCS naman din ay tuloy-tuloy din yung kanilang isinasagawang mga monitoring ng aftershocks kasunod nga nitong nangyaring malakas na lindol. Naalis at nalinis na mga debris na bumagsak mula sa kisame at dingding ng General Santos International Airport. Ito ay matapos maapektuhan nga ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani nitong Lunes. Agad na isinagawa ang clearing operations kasunod ng inspeksyon ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa paliparan kahapon. Ayon sa kalihim, ipinagutos niya ang agarang paglilinis at pagsasaayos ng mga apektadong bahagi ng airport upang maibalik ang maayos na kondisyon nito. Binuhay ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang pangamba sa posibleng pagtama ng The Big One sa Metro Manila. Kaya naman ang nanay na si Marina hindi maiwasang muling mag-alala, lalo na at ang pinapasukang paaralan ng kanyang anak ay nasa lugar na malapit sa West Valley Fault. Sa kabila ng pangamba, nakikita naman niya ang mga hakbang na isinasagawa ng paaralan para paghandaan ang posibleng sakuna. Gaya na lamang ng mga biglaang drills, pagre-require sa kanila na mag-fill out ng forms para sa reunification plan ng pamilya in case of emergency. Bukod naman dito, sinimulan na rin nila sa kanilang tahanan ang mga paalala sa kaniyang mga anak sa mga dapat tandaan at gawin sa pagtama ng kalamidad. Muling base sa social media post na Education Secretary Sani Angara, nakipagpulong agad ang mga opisyal sa mga field personnel upang matukoy ang lawak ng pinsala sa mga paaralan. Batay sa rapid damage assessment ng DepEd, hanggang alas 5 ng hapon noong Lunes, 62 silid na aralan ang tuluyang nawasak. 73 naman ang nagtamo ng matinding pinsala, habang 381 naman ang may mga bahagyang sira. Personal na titignan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lawak ng pinsala gayon din ang kasalukuyang sitwasyon ng mga taga Mindanao. Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes, June 8, nakatakdang mag-ikot ang Pangulo sa General Santos City. Kasama sa kanyang itinerary ang pag-inspeksyon sa ilang ospital at mga eskwelahan na naapektuhan ng malakas na lindol. Bibisitahin din niya ang ginagawang distribusyon ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa probinsya. Bago ang nakatakdang pagpunta sa Jensan, nagtungo muna si PBBM sa San Francisco High School sa Quezon City kanina.
Personal na Ella, ayon sa resolusyon ng Office of the Ombudsman, walang mga sapat na batayan para i-convict si Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma sa mga reklamong technical malversation, plunder, graft at grave misconduct. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na kinonsolidate at parehas ng dismissed ang dalawang reklamo laban kay Recto at Ledesma na isinampa noong December 2025 at January 2026. Nag-ugat ang mga complaint sa nangyaring paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sinusuri na ng International Criminal Court ang kondisyon ng kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kakayanin nitong humarap sa isa sa gawang paglilitis ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ito ang kinumpirma ng bagong counsel ng dating Pangulo na si Attorney Peter Haynes at posibleng gawin itong regular ng korte. I mean, the court has an ongoing duty to satisfy itself that he's fit to stand trial, the issue having already been raised during the pre-trial phase. And from now on, I think it will be kept under constant review every 4 months or so. And the next review will take place sometime towards the end of the summer. I don't know when the examinations will be precisely, but my guess is next month sometime. Dagdag pa ng abogado, posibleng hindi lalagpas ng 2 taon ang nasabing pagliliti sa kaso ni FPRRD. Ngunit inaalala nito kung maraming pre-trial applications at isusumiting ebidensya ang prosecution, maaari itong magdulot ng pagbagal sa paghahanda para sa paglilitis. Ipinadala na sa House Prosecution Panel ang notice ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda itong gawin sa Senado sa June 18, 2026, araw ng Huwebes, alas 9 ng umaga. Nakapaloob sa pre-trial conference ang stipulation of facts, pagmamarka ng mga ebidensya at dokumento, bilang at pagkakakilanlan ng mga testigo, pagtatakda ng petsa ng paglilitis at propose ng sequence ng presentation of evidence. Pinadadalo sa pre-trial conference ng personal o sa pamamagitan ng mga abogado ang 2 kampo. Pero hindi ito open sa media o sa publiko para magkaroon ng malayang diskusyon ang magkabilang panig. Kay Attorney Ferdinand Topacio, isa sa ihiling niya sa National Bureau of Investigation na tigilan na ang pagpapadala ng sabina laban sa kanyang kliyente. Bandang alas 10 kanina ng umaga nang dumating sa tanggapan ng NBI si Attorney Topacio. Pero hindi naman ito kasama ang kanyang kliyente na si dating Congressman Mike Defensor. Matatandaan na noong June 2 ay pinasabina ng NBI Special Action Unit ang dating kongresista para tanungin patungkol sa umuling alegasyon ng panunuhol nito sa 18 bodyguard para lumantad sa publiko at magpahayag ng ginawa nilang pagde-deliver ng mali-maletang pera. Noong nakaraang linggo, ipinahayag naman ni NBI Director Melvin Matibag na may isang manugang ng isa sa 18 bodyguards ang nagbigay ng affidavit sa NBI patungkol sa nangyaring umanong panunuhol. Kay Attorney Well, tuloy-tuloy yung ginagawa nating monitoring din within the Armed Forces of the Philippines. And so far, wala naman po kaming nakikitang mga threats coming from within the Armed Forces of the Philippines. No? Ako po ay talaga naniniwala na ang ating mga sundalo ay disiplinado and very professional. Ayon pa sa AFP chief, maging ang mga commander sa iba't ibang panig ng bansa ay wala ring namomonitor na banta sa seguridad sa loob ng kanilang hanay. Kinuwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano kung bakit ilang senador lamang ang nabigyan ng impormasyon hinggil sa ulat na banta sa seguridad ng Senado. Kung beripikadoan niya ang ulat, kailangan na maipaalam sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Senado ang naturang banta. Gayunpaman, naniniwala si Senator Cayetano na ginagamit lamang ito bilang political narrative upang i-pressure ang Senado at ilihis ang usapin mula sa korupsyon sa flood control, lalo na't galing sa National Bureau of Investigation ang naturang impormasyon na minsan nang nagdulot anya ng gulo sa Senado. Sa huli, iginiit ni Cayetano na dapat manatiling nakatuon ang Senado sa paghahanap ng katotohanan sa issue ng flood control funds at sa pagtugon sa mahahalagang usapin ng bansa.
sa halip na malihis ang atensyon dahil sa mga hindi beripikadong ulat.